So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Mukhang kakaiba rin pala itong si Philip Salvador. Hindi pa nga po nananalo bilang senador kasi aspiring candidate siya for senatorial slate sa 2025 election. Hindi pa nga po guys nananalo. Lumabas agad ang tunay na pakay at ang kanyang tunay na pag-uugali. Hindi pala siya para sa mamamayang Pilipino. Mukhang napilitan lang ata to guys. And kung makikita nyo itong ipapanood kong video, mapapansin nyo dito guys na parang wala sa katinuan itong si Philip Salvador. Mantakin nyo guys handa daw po siyang isugal ang kanyang buhay para kay Digong. Sino ba yung magpapapanalo sa'yo? Diba ang mamamayang Pilipino? So, kay Digong yung loyalty mo? Hindi sa sambayan ng Pilipino? Abay, Philip, magpa-check up ka na. Aminado naman kami na oo, sinabi mo na hindi ka lawyer, hindi ka doktor, or hindi ka engineer. Pero yung the way sana na magbitaw ka ng pananalita mo, think it 100 times or 1,000,000 times bago yan ibuka ng bibig mo. Hindi naman po kasi pelikula ang Senado. Kaya huwag kang gumawa ng mga pasumipsip effect dahil hindi naman po pelikula ang Senado. So ngayon nga po guys, panoodin yung tong video ni Philip. Diyos ko po, ewan ko ba dito. Ngayon ko lang to guys nakita. Kasi yung nakita ko lang na video is yung sinabi niya na nga na ito. 'Di ba? Ako si Philip Salvador, hindi po ako abogado, hindi ako doktor, hindi din po ako engineer. Ako po ay isang artista na PDP na magiging epektibong magseserbisyo sa mga Pilipino. Yan lang po guys yung tumatak na salita ni Philip Salvador. Pero guys, yung pinanood ko yung kanyang full speech, ako ay nawindang. Ha? Talaga? Sinabi niya to? Hindi man lang pinick up ng mainstream media? Mas malala to guys Tingnan nyo, bistado siya dito Pakinggan nyo Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Alam niyo po, yung pagpunta nyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suportahan nyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. Na-excite lang kayo naman, oo. Diba? Sagwa pakinggan. Kinig nyo? Sagwa pakinggan, tapos nag-alakibuloy din. Noong nagpupunta sa inyo dito ay ang Panginoong Diyos. Adik ka ba? Ha? Diba? Mantakin nyo magsasalita siya, sasabihin niya, handa akong ialay ang aking buhay dito kay FPRRD. Kung mahal nyo siya, ako handa kong ialay ang aking buhay. Talaga nga naman, oo. Diba? Tingnan nyo guys yung pattern. Robin na Robin. Tapos tuwang-tuwa pa yung mga nakikinig. Alam nyo guys, sinasabi ko sa inyo malapit na talagang maging entertainment ang Senado. Parang unti-unti na talagang literal na napupuno ng mga komedyante ang ating Senado. Tingnan nyo guys aanhin mo ang pagiging lawyer, yung pagiging matalino mo, gumraduate ka sa mga prestigious school, tapos yung tatalo sa'yo ganito, dahil lang sa sikat pero bobo, merong laban, 'di ba? Na para manalo sa halalan.
Tapos ito guys, yung nakakatawa nga. Pakinggan nyo pa to. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe. Nung napakinggan ko talaga yung full speech niya, halos parang ako na yung nahiya at the same time nalulungkot ako na naiiyak na agad for the future dito sa ating bayan. Kasi literally guys, mananalo to. Alam niyo kung bakit mananalo? Sikat. Artista. Yung pattern, si Robin. Diba? Si Robin, sikat, magaling sa action, masyado ding pabibo kung magsalita. Tingnan nyo. Diba? Nanalo. Ay, natalo niya pa nga si Atty. Larry Gadon na isang tanyag na lawyer. Diba? Tapos itong si Robin, number 1 pa, Diyos ko po. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, paulit-ulit, you can help other people nang hindi ka tumatakbo. You know, you can build a non-government organization. Di ba, paulit-ulit ko niyan sa yung sasabihin. Si Leni Robredo, ginawa niya yan. Di ba, nung natalo siya, gumawa siya ng non-government organization, partida. Hindi siya, guys, sangay ng gobyerno, pero malaki ang naitulong niya sa mamamayang Pilipino. Kada may bagyo, nagpapagawa din sila ng mga schools, di ba, namimigay ng mga libro. Mantakin nyo, hindi government official, pero may ambag sa mamamayang Pilipino. How much more yung may mga katayuan sa gobyerno, tapos wala. Bobo to nga, naghihintay ng sweldo. Sayang ang pasweldo ng mamamayang Pilipino, wala man lang nagawa. Diba? Ngayon lang talaga ako, kaya nga guys, sinasabi ko sa inyo na na-reveal na agad ni Philip Salvador itong kanyang pag-uugali. Bakit na-reveal? Kasi nga po guys, inamin niya na kaya niyang isugal ang kanyang buhay kay Digong, pero hindi niya kayang isugal ang kanyang buhay para sa mamamayang Pilipino. Ano yung ibig sabihin nun? Yung loyalty niya kay Digong, hindi sa mamamayang Pilipino. Bale, ang mangyayari dito kay Philip Salvador ay isa pong magiging tuta ng PDP laban. Alam niyo kung bakit kinuha ng PDP si Philip? Kasi may potential si Philip. Potential na manalo. Pero hindi yung potential na makatulong sa mamamayang Pilipino. And also, kaya nila tong gawing tuta. Kaya nila pinili yan kasi mahina nga yung utak. Kaya kayo guys, huwag kayong magpapaniwala. Please lang. 'Di ba? Ako po, millennial. Gen Z, I mean, na nakikita yung problem dito sa bansang Pilipinas. Actually, guys, sa totoo lang naman, hindi naman kahirapan yung problema ng ating bayan eh. Kamangmangan. Kung hindi tayo buboto ng mga mangmang, hindi sana tayo maghihirap. 'Di ba? Kasi matalino yung mga nasa gobyerno. Kaso halos lahat ng mga nandyan, bobo. Iilan lang yung totoong may serbisyo. 'Di ba? Ay nako. Alam mo Philip, unahin mo munang alagaan yung anak mong si James. Kasi kung yung anak mo nga pinabayaan mo, Pilipinas pa kaya? 'Di ba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.